Shinben Book 6, Chapter 84. 84 to 86 ang score matapos ang defensive stops na ginawa ng magkatunggaling team sa unang 1 minuto at kalahati ng huling quarter. Ngunit sa huling kaganapan na kung saan ay naka-score ng 13 Mendez ay tila nagpapakita na ng maliit na momentum ang Blue Phoenix na hindi naman daw hahayaan ni Mark Parcon at Benji Lacerna. Kailangan nating maging pisikal lalo sa larong ito. Gumagamit din sila ng gulang. Kaya mas lalong tayo rin dapat dahil doon tayo nakilala. Sambit nga ni Billy Ollis na napatingin pa kay Romero. Tumango naman sila Serna at pagkatapos noon ay nagsalita na si Parcon nang masambot na nito ang bola. Tayo na, wika ni Parcon at ibinigay na niya ang bola kay Lacerna dahil ang mga players ng Kalapan ay nasa side na nila at naghihintay. Si Ibanez nga ang sumalubong kay Lacerna at dito na nga bumigla ng dating si Punsalan para sa screen. Si Parcon naman ay hinintay na lumapit si Thompson bago takasan si Mendez. Switching ang strat nila at ito ay magandang paraan para lalong magulo ang depensa ng Calapan City. Bumigla na nga ng kaliwa si Lacerna at nang maiwan si Ibanez ay dito na nga rin niya sinugod ang depensa ni Lee. Seryosong seryoso naman si Marky habang nakaabang sa gagawin nito. Alam niyang mahusay na passer ito kung kaya kailangan din daw niyang tingnan kung nasaan ang iba pa nilang mga kasama. Bumigla naman ang hinto si Lacerna at sa pagsabay ni Marky ay siya naman pagbato nito sa bola sa pagitan ng kanyang mga paa. Napaseryoso si Lee dahil napakasimple lang ng ginawa nito pero hindi niya nahuli. Ang bola naman ay dumiretso kay Parcon at sa pagkakataong ito ay tutuluyan na raw niya si Magbuo. Naiwan na naman nga si Mendez sa talagang inilayo ito ni Thompson. Ang lakas, hindi ko kayang palayuin, sabi na nga lang ni Ricky at makikita nga rin ang biglang pagkawala ni Lacerna sa harapan ni Lee. Humabol ito kay Parcon at si Carlo naman at Maki ay parang gustong pumunta. Kaso nakita nila na tila ba may masama ring pinaplano ang mga katapatan nila ng sandaling iyon. Sa ilalim nga ng basket, makikita naman na nag-iisang defender na si Magbuo at dito na nga humataw si Parcon na ipinasa muna ang bola kay Lacerna. Kasunod nga noon ay bigla nitong pagbato sa air ng bola na ikinaseryoso ni Magbuo dahil alam niyang tatalo na si Parcon. Kaso pumasok ang bola sa basket at doon na nga napangiti si Parcon nang mapatingin kay Magbuo. Kaya ring umiskor ni Lacerna pero hindi niya iyon madalas ginagawa. Sabi na nga lang ni Ricky sa sarili na bigla na lang tumakbo. Nang makita naman ito ni Coach Miranda ay agad niyang sinigawan ng kanyang mga players. Depensa na! Tinatakasan na kagad kayo ni Mendez. Napangiti na nga lang si Mendez nang marinig iyon dahil si Ollis ay mabilis na humabol sa kanya. Ang nangyari tuloy ay si Maki ang sumambot ng bola at dito naman mabilis na humabol si Parcon. Kanya-kanya na nga kaagad ng depensa ang mga kalaban nila at makikita nga ang pagseryoso ni Maki dahil ang ace player ng Pampanga ang kanyang defender ngayon. Subukan ko nga ang isang ito, sabi ni Maki sa sarili. Ikaw ang nagpaupo kay Labo kanina, sabi naman sa isip ni Parcon na marahang nginitian si Romero. Nagpamahalas na nga kaagad si Maki ng mabilis na ball handling at sa pag-atras niya ay dito na nga niya binigla si Parcon ng pagtalikod. Gumalaw siya pa kaliwa na bumigla ng kanan. Pero ang bola naman ay tumalbog patungo sa kaliwa na sinundan niya ng isang mabilis na turnaround jumper palayo mula sa kanyang defender. Napaseryoso tuloy ang crowd sa move na iyon pero nagmintis ang tira ni Maki dahil naroon pa rin ang strong presence at defense ni Parcon na kalmado at seryosong sumabay sa pagtalo niya. Nakasabay pa rin siya. Hindi nga talaga biro ang player na ito, sabi na nga lang ni Maki sa sarili at pagkatapos ay napatingin na lang siya sa ilalim ng basket. Mula naman sa harapan ng basket ay makikita ang mataas na pagtalo ni Thompson at Punsalan. Kaso si Marlon Magbuo ang nakasambot ng offensive rebound na ikinakuyom ni Coach Miranda. Sina Thompson at Punsalan naman ay mabilis na humakbang palapit dito. Kaso isang extra pass ang ginawa ni Marlon. Dumiretso nga ang bola sa nasa corner na si Lee. At sa pagsambot nito ay dito na nga siya tumalon para pakawalan ng kanyang hawak. Wala siyang bantay at huling-huli na si Punsalan na wala nang nagawa kundi ang tumalon kahit malayo pa. Si Coach Miranda tuloy ay napasama ng tingin kay Punsalan
matapos ang kapabayaan nito kay Lee. Pumasok nga ang trust na iyon ni Marky Lee at lamang na nga muli ang kalapan sa score na 86-89. Sakit din sa ulo ang big man nilang iyon. May shooting sa labas. Sabi na nga lang ni Coach Miranda na ngayon ay pinalakpakan ng kanyang mga players. Relax lang, bulalas naman ni Mark Parcon at nang dumating sila nila Serna sa side nila ay dito na nga ibinato bigla nito ang bola papunta sa basket. Si Ricky ay napaseryoso na lang nang takasan siya ni Parcon. Nangahabulin nga niya ito ay dito naman siya bumangga kay Olis na tila isang bato sa pagpapatigas nito ng kanyang katawan. Napangiwi ng marahan si Ricky pero hindi niya iyon ipinahalata. Ang problema, nakuha na nga ni Mark Parcon ang bola at ngayon ay nasa harapan na ito ng basket. Tumalo na ito at nang sabayan siya ni Magbuo ay dito na nga napakuyom si Coach Isaiah dahil iniiwas ni Parcon ang bola mula sa mga palad ng kanyang sentro. Isang reverse layup ang pinakawalan ni Parcon at maririnig na nga lang din ang silbato ng referee dahil natamaan ni Magbuo ang braso niya nang subukan itong siya ay pigilan. Napakuyom na nga lang si Marlon at mabuti na lang daw at nagmintis ang bitaw ni Parcon. Isang malakas na "oh" ang maririnig mula sa crowd dahil sa panghinayang. Pero ayos pa rin daw iyon kasi nabigyan ng Pampanga ng foul ang isa sa mga player ng Kalapan. Habang nakataas nga ang kamay ni Marlon sa game officials ay napatingin pa siya sa bench. Nakataas nga ang mga kamay ni Sir Felix. Nakasenyas ito ng dalawa. Ibig sabihin ay second foul pa lang daw niya iyon. Nakahinga naman ng maluwag si Magbuo nang marinig iyon. Ako talaga ang tinatarget ng Parko na ito Sabi na nga lang niya sa sarili na pumesto na sa may basket dahil ang free throw shots ni Parcon ay mangyayari na. Pumasok nga pareho ang tira ni Parcon na naging dahilan upang ang score ay maging 88-89, lamang pa ang Kalapan. Pagkatapos din nga noon ay binigyan na naman nila ng full court defense ang mga ito. Si Maki at Ricky nga ay bantay sarado na naman kung kaya't si Ibanez nga ang sumambot ng bola. Sa pagharap nga niya sa kanyang defender na sila Serna ay pinatalbog kaagad niya ang bola ng maingat mula sa kanang kamay niya papunta sa kaliwa. Kasunod nga noon ay ang pag-sidestep ni Ibanez. Susubukan ng isang ito ang depensa ko. At kung magbabase sila sa ginawa ko kanina, iisipin nila na kaya nila ako. Seryosong winika nga nila Serna sa kanyang sarili at sa pag-abante nga ng kanyang katapat ay dito na nga siya mabilis na pumihit. Himala, nagpapaturo ka sa depensa. Sabi nga sa kanya ni Mark at makikita nga rin si Billy na nasa hindi kalayuan. Kailangan ko yan Kuya Mark. Pinag-aralan ko rin ang mga naging laro ko sa nakalipas na mga games natin. Isa nga itong pag-uusap noong nakaraang season at itong mahabang off-season ay dito niya pinagbuti ang kanyang pag-steal na hindi niya basta ginagamit sa mga kalabang sa tingin niya ay hindi dapat gamitan. Lumampas nga si Ibanez at napaseryoso na lang si Coach Isaiah dahil ang bola ay sila Serna na ang siyang may control. Isang steal ang ginawa nito at ang Pampanga crowd ay nagwala kaagad. Si Maki naman at Ricky ay napahabol sa kanilang mga katapatan na mabilis na bumalik. Hanip ang bilis ng kamay niya, parang si Ricky rin. Sabi na nga lang ni Ibanez na mabilis na tumakbo pabalik para humabol kay Lacerna. Kaso nang mahabol niya ito ay bigla naman itong ibinato ang bola papunta sa direksyon ng daraanan ni Mark Parcon. Basta ipasa mo sa akin ang bola, sure assist sa iyo iyan. Mga salitang mula pa noon na sinabi ng kanyang Kuya Mark. Sa pagbaba nga ng bola ay napaseryoso na lang si Ricky dahil hindi siya makatalon. Pumatras kasi bigla si Parcon at doon pa lang ito tuluyang tumalon. Napatras si Mendez at sa paglapag nga ni Parcon ay dito naman mabilis na umabante ang kanyang bantay. Napatalon nga si Mendez nang hindi inaasahan. Ang ganda kasi ng forma ni Parcon na parang tatalo na papunta sa basket. Kaso isang fake iyon at napakagat siya ng ace player ng Pampanga. Hindi ito maganda. Nasabi na nga lang ni Mendez na tinanggap na ang ginawang pang fake shot ni Mark Parcon na nagpasilbato kaagad sa referee. Sablay naman ang bitaw ni Mark pero isang foul na naman ito para sa Calapan City para sa ace player nila. May malit na ngiti nga kagad ang unti-unti na namang lumilitaw sa labi ni Coach Miranda. Mula naman sa bench ng Kalapan ay makikita ang pagseryoso ng mga coaches doon dahil ikatlong foul na ito ni Mendez. Nagkaroon nga sila ng maikling diskusyonan kung papalabasin na muna si Mendez o hindi. Mahirap na desisyon ito.
Dikit ang laban at kailangan natin ng opensa at playmaking ability niya. Sabi na nga lang ni Coach Isaiah na sinang-ayunan ng dalawa. Ang problema lang, mahusay mamigay ng foul si Parcon. At wala pa tayo sa kalagitnaan ng quarter. Dagdag din niya at mukhang mas mahalaga sa kanila ang manatiling ayos si Mendez hanggang sa huling oras ng game. Pumasok nga ang unang free throw ni Parcon at kasunod noon ay ang pagsilbato ng referee para sa substitution. Pinalabas nga ng kalapan si Mendez at ipinalit dito si Martin Suarez. Ikaw na muna ang bahala, Kuya Martin. Kalmadong wika nga ni Mendez at si Martin naman ay napatango. Hindi man lang siya nag-aalala sa nangyayari. Nakaiba ka talaga, Ricky. Sabi nga ni Martin sa sarili at nang pagmasdan naman siya nila Serna ay agad nang kumalat sa isip nito ang infos na nakuha niya mula rito. Pumalakpak naman si Coach Miranda sa kanyang mga players at sumenyas pagkatapos. Pabor ngayon sa amin ito. Wala na ang game changer ninyo. Mahina pa nga nitong winika at tumawa na naman ito na para bang mangkukulam. Sumablay naman ang ikalawang tira ni Parcon at alam na mga players ng kalapan na sinadya nito iyon. Mula nga sa ilalim ng basket ay makikita na naman ang tila pamilyar na senaryo na nangyari kanina. Sa pagtalon nga ni Magbuo para sa rebound ay napalo kaagad ito nang tumalo na si Punsalan. Muli ngang umangat ang bola at dito na nga makikita ang pagtalon ni Parcon para na naman sa isang putback dunk. Masyado mo talagang minamalit ang depensa namin sa ilalim ng basket. Wika naman sa sarili ng isang manlalaro ng Calapan City na biglang hinaklit sa ere ang bola na naging dahilan upang masira ang magandang plano ni Mark Parcon. Sili! Wika nga ni Coach Miranda. Napatingin nga rin siya kay Martin na agad na ibinato ang bola rito. Seryoso rin nga niyang pinagmasdan si Parcon na parang nasira ang mood dahil sa ginawa nito. Hindi lang sa labas ang kaya kong gawin. Seryosong wika pa nga ni Markili na ikinangiti naman ni na Carlo at Marlon. Kailangang hindi makalamang ng malaki ang Pampanga habang wala si Ricky. Sabi pa nga sa sarili ni Marky at dito na nga nalipat ang bola sa kalapan. Si Suarez nga ang may dala nito at agad nga siyang hinarangan nila Serna. Seryosong seryoso nga ang players ng Pampanga na inaasahan din naman ni Martin. Dito, bulalas naman bigla ni Markili na nagbigay ng biglaang screen. Sina Parcon nga at Punsalan ay napatingin bigla sa player na iyon ng kalapan na parang biglang sumulpot mula sa kung saan. Ginamit nga agad ni Martin ang screen at pagkatapos noon ay ang biglang pagtakbo ni Markili na nakataas ang kamay. Mabilis namang ibinato ni Suarez ang bola sa ere at sa pagsambot ni Lee ay dito na nga agad na humarang si Punsalan. Sige nga, wika agad ni Punsalan at si Marky naman ay bumigla ng talon na agad na ikinasabay niya. Heto na nga man din. Mahinang wika ni Marky dahil sa pagkagat ni Punsalan sa fake na iyon. Kasunod nga noon ay ang pag-abante niya at pagtalo ni Marky palapit sa basket at dito na nga niya idinakdak ang bola. Umalingaw-ngaw nga lang ang malakas sa supalpal na ginawa ni Parcon dito. Nakangisi ito at parang isang nakakatakot na nilalang nang gawin iyon. Bumulusok nga pababa ang bola at sa paglapag nilang dalawa ay agad ngang nilampasan ni Parcon Sili na napaseryoso sa pangyayaring iyon. Ang lakas, hindi ko man lang naitulak. Binawian agad ako. Nasabi na nga lang ni Marquez sa sarili at ngayon nga ay makikita na kaagad sila Serna. Nakamunti ka ng maagawan ni Suarez ng bola. Naging dahilan nga ayon upang mapahinto siya at nang makita niya ang kanyang kuya Mark ay dito na nga agad niya ipinasa ang bolang kanyang hawak. Pagkasambot nga ni Parcon ay agad siyang hinarangan ni Ibanez kaso bumigla siya ng taliko dito at sinundan niya ito ng spin move na may kasama pang pasimpleng pagbangga. Si Carlo ay napaatras na naman dahil sa pwersang dala noon at sa paglingon niya kay Parcon ay nakita na lang niya ang mabilis sa pagdiretso nito. Tila pupuntos na naman ito at sina Maki nga at Martin ay napakaripas ng takbo upang ito ay pigilan. Wala si Mendez kaya wala kayong magagawa ngayon kundi panoorin ako. Sabi pa nga sa sarili ni Parcon na buong lakas na tumalon papunta sa basket. Kasunod noon ay ang pagdakdak niya gamit ang dalawa niyang palad na nagpadagundo nga sa buong venue dahil sa mga fans niya. Paglapag nga ni Parcon ay siya namang pagdating ni Maki Romero na agad na sinambot ang pasa mula kay Ibanez.
Dito na nga bumigla ng pagkaripa si Maki habang nagpapatalbog ng bola. Bigla namang humarang si Oli sa kanya. Ikaw ba muna ang papalit kay Mendez? Mahina niyang wika na agad na napigilan ang planong rektang pag-atake ni Romero sa basket. Si Maki naman ay mabilis na umatras at pagkatapos noon ay isang step back 3 ang kanyang pinakawalan at nagawa pa rin siyang masabayan ni Olis. Mahusay nga talagang bumantay ito. Nasabi na nga lang ni Maki sa isip. Nagmintis nga ang tira niya dahil sa magandang depensa ni Olis. Kasunod din noon, mula nga sa ilalim ng basket ay makikita naman si Thompson na kinuha ang rebound at agad na ibinato kay Lacerna ang bola. Sa pagsambot nga ng mga kamay nito ay walang tinginan din niya itong binitawan papunta sa kanyang kanan. Doon na nga dumahan si Marparcon at mabilis na dumiretso sa side nila. Si Carlo nga ay napahabol dito kaso nang sumabay siya ay dito naman ito bumigla ng hinto. Kasunod ng paghabol niya ay siya naman pag-abante muli nito at dito na nga nagulat ang marami dahil isang tres ang pinakawalan ni Marparcon na hinalit din ng basket sa pagpasok nito. Iyon na ba ang pinakamaganda mong depensa? Tanong pa nga ni Marparcon nang lampasan niya si Ibanez na hindi man lang daw siya nagawang pigilan sa pagpuntos ng libre. Kasunod nga rin ang pangyayaring iyon ay ang pagdagundong ng MVP chance para sa kanya. Napakuyom na nga lang ang mga players ng Calapan City na nasa loob ng court. Wala nga silang magawa laban kay Parcon at kitang kita ito sa huling mga possessions sa nangyari ngayon. Magandang araw! Para sa mga gustong magbasa rin ng advanced chapters dito sa YouTube channel natin, mayroon din tayong available para sa inyo. Pindutin lang ninyo ang join button na makikita ninyo sa channel at magkakaroon kayo ng tatlong choices. 25 pesos, 49 pesos at 199 pesos. Ang dami ng chapters na inyong mababasa ay nakadepende sa presyo na inyong pipiliin. Maraming salamat.